For this video, ituturo ko sa inyo kung paano baguhin yung mga message natin sa appointment confirmation plus reminders. Okay? So, kapag pumunta po kayo dito sa calendars, so right now, meron ako ritong several calendars like, wait lang, medyo nag-loading. Ito, meron ako ritong tatlong calendars. Okay? Meron akong tripping calendar. Ito yung binibigay ko sa mga gusto magpa-tripping. This one naman, personal meeting. Kuwari, yan, may meeting lang with, kuwari, may gusto makipag-meet sa akin na, let's say, developer or agent. So, yan, ito binibigay ko itong meeting link na to. So, makikita nila mga availability ko. Then, I have the online presentation calendar. So, this one naman sa mga Zoom, no? Sa mga clients abroad. Okay. So, paano natin siya lalagyan ng automation? Actually, meron na tayo automation dito. Pero I will help you configure this. So, ngayon, punta tayo dito sa automation. Okay? So, ito pong folder na appointment confirmation plus reminder workflow. Click nyo siya. Then, makikita nyo tong appointment confirmation plus reminders. Click nyo. So, actually, here, meron tayong tatlong columns ng workflow. So, explain ko sa inyo kung paano yan. So, first of all, ito munang trigger. So, itong trigger, ito yung pinaka parang start ng workflow. Pag nangyari itong bagay na to, magpa-fire yung buong workflow. So, first here, we have appointment status. Okay, appointment status. Pwede nyo palitan tong name na to, ng work ng step na to or ng trigger na to. So, event type, normal, then appointment status is confirmed. Okay, so in this case, lahat po ng sa tatlong calendar na meron kayo, magte-trigger to. Okay, kahit saan sila mag-book, basta confirm yung appointment, which is naka-default naman niya pag nag-book sila sa calendar na yon. So magte-trigger to sa lahat ng klase ng calendar. Now, ang next na mangyari is so i-save trigger po natin to. Okay? Dito, meron tayong tatlong columns, no? So, merong online presentation calendar, tripping calendar, and personal meeting. Ngayon, kung gusto po natin na generalize lang yung message na makukuha ng yung mga tatlong calendar, kahit saan sila mag-book, isa lang yung makukuha nilang message. So, pwede na natin tanggalin itong condition na to. Okay, what we're going to do is we're going to this step kasi pare-pareha lang yan eh. Etong step na to. So, click nyo po tong disable DND. From here, gawin nyo move, tapos move all actions from here, tapos ilalagay po natin siya dito sa taas ng condition. Okay? So, yung nasa baba, napunta na sa taas, nandito na siya. Tapos nasa baba niya na yung condition. Okay? So, itong condition po natin na to, i-delete na natin siya. Okay, so ganyan na lang kasimple mangyari, isang linya na lang. Explain ko sa inyo to. So, once na yung appointment is confirmed, any calendar yan, so madi-disable siya, disable yung DND. Ibig sabihin, yung DND kasi do not disturb. So, pag do not disturb siya, hindi natin siya ma-message. So, i-disable natin yan para make sure na ma-message sila. Then, idadalhin natin sila doon sa opportunity stage na to book, no? So, book. So, client journey, ito yan, papakita ko sa inyo. One moment. Ito yan, yung opportunity. Yan. So, client journey. Ito yung opportunity, ano? Yan, client journey. Then, meron dito yung so, mga inquiry, site tripping. Ito, for site tripping, for presentation, or for site tripping or for presentation. Then we can also add like the stage, no? So for your personal meeting, so click nyo lang tong pipeline. Then click nyo tong client journey.
Tapos, magdadagdag tayo ng personal meeting book. So, ito, reference nyo lang po ito, no, kung gusto nyo lagyan. So, ilalagay ko itong personal meeting book dito sa taas after ng for presentation tsaka ng for site tripping. Then, I will save this. Tapos, balik ako dito sa opportunity. Andito na siya, yung personal meeting book. Okay? Now, once we go here, so book opportunity, opportunity to book, sorry. So, ayan siya. Ito yung client journey, yung pipeline name, then kung saan stage siya for presentation or for site tripping. So, kung hindi lalabas yung yung isa yung for personal meeting, kailangan nyo muna i-refresh. Pero make sure i-save nyo rito sa save action, tapos save dito sa may taas. Pero ako hindi ko muna i-save kasi papakita ko sa inyo isang method. This is the simpler method kasi, yung parang isa lang yung makuha na ng message sa lahat ng calendar. So, yan. And we will send them confirmation email. So, ito action name, pwede mong ibahin to. Kumbaga, mark lang to dito. Kung ano nababasa yun dyan, yan lang yan. Then, ito naman from name, ito po yung location name, custom values to. Sorry, custom fields. Ito po yung name na nakalagay sa settings. So, kung ano yung nakalagay nyo dito sa settings, sa may business profile, ayan yung friend, ito yung business name. Yan yung lalabas doon. Kaya pag iniba nyo to dito, yung business friendly name nyo, basta ginamit nyo tong location name na to, na custom field sa lahat, sa website, sa landing page, automatically mapapalitan lahat yun. Yun yung purpose ng custom fields. Para hindi mo na iisa-isahin palitan. Kasi imagine mo, nagpalit ka ng business name. Papalitan mo pa siya dito sa emails, papalitan mo sa website, sa sales panel, matagal, tsaka isa-isahin mo pa. Unlike kapag nakaganto ka na, custom fields ka, dito ka lang magpapalit sa settings, sa business profile, mapapalitan na lahat. Okay, so location email, same din. Ito naman yung email na makikita mo rito sa baba. Yan. Then, one more thing is yung, ito na. Ito na po yung subject. Tapos yung body nandito. Hi, contact first name. Your online presentation for, ayan, contact project. What project are you interested? So, ito po yung nakalagay sa custom fields na dito. So, sa form natin, sample, ito. So, ito po kasi ginawa ko to. Meron akong isa specific form. No? So, pupunta ako doon sa form na yan. Okay. So, itong form na to, pwede mo siyang lagyan ng custom fields. Kuwari, ito, general info. What project are you interested in? So, ito. Ito, what topic are we going to talk about? The additional info. Prepared there for another, this is not applicable here. So, yan lang muna. So, kuwari, what project are you interested in? So, ito, kapag nag-fill out sila rito, kasi pwede natin i-attach doon sa may calendar eh. So, pag nag-fill out sila rito, automatic, ito, what project are you interested in? Lalabas dito kung anong project yung nilagay nila. So, ang mangyari, your online presentation for, kuwari, Camellia or Alveo, yung mga ganun, has been confirmed for appointment start date, tsaka appointment start time. So, ito na yung pinili nila sa calendar na date at tsaka time. Tapos, use this link. No, so ito yung appointment meeting location, yung ilalagay natin sa calendar. Okay? So, ngayon punta tayo dito sa calendar. So dito po, kung wari idadagdag mo na yan dito, yung custom fields na yan. Ayan. So tapos gusto mong gamitin to sa calendar, itong form na to, let's say. O, save ko
in-edit ko yung form. Then, pupunta ulit tayo sa calendar. So, pagpunta natin ng calendar, punta tayo sa calendar settings. Then, i-edit natin tong, let's say, tong tripping calendar. Edit calendar. Tapos dito sa forms and payments, eto makikita natin yung default. Select form, default. So, pwede natin siya palitan ng personal meeting. Yung ginawa natin kanina. Okay? Then, we save this. So, ngayon guys, ano tong meeting location? Eto kung saan kayo mag-meet. No? So, it doesn't mean na lugar siya. Pwede siyang Google Zoom link. So, or kaya, ayun, Google link, Zoom link, ganyan. So, punta tayo rito sa may meeting details. Scroll down natin. Makikita nyo dito, ayan, no, meeting location. So, pwedeng phone, kung tatawagin nyo sa phone, pwedeng full address, pwedeng custom, pwedeng ask the booker. So, siguro pinakamaganda gawin, lagay mo na lang custom. Then, ilagay mo rito yung number, kung phone number siya. Or kung Zoom link naman, ilagay mo rito yung Zoom link na ginagamit mo. So, ngayon, kung sakali naman na address siya, kunwari, Subic Zambales or site ng Camellia site, let's say. So, yan. Then, you will save this. Okay? So, pwede nyo siyang i-save. Yan yung lalabas dito sa ayan, dito sa location na to. So, pero this time, nakalagay siya na use this link. No? So, this one is created for online meeting, for online presentation. Okay, so, ngayon kung online presentation siya, ilalagay mo rito yung Zoom link. So, sa part na to, sa meeting location, lalabas dito Zoom link na. Okay, so ngayon, pwede mo na siyang i-save. Tapos ito naman yung location name, ito yung pangalan ng business mo. Tapos yung location address, yung address ng business mo. And ito pong email na to, pwede mo siyang palitan from time to time. So depende na sa yun kung paano mo siya gusto gawin. Okay? Then pwede mo siya lagyan attachment, lagyan mo siya ng mga picture. Yan, pwede yan. Then this one is the internal notification. So ito naman pong internal notification, ito yung going sa'yo. Okay? So, ito yung type of notification. So, email, merong notification. So, itong notification, pag nag-download ka ng mobile app, so parang Facebook siya na may mag-notify sa taas. Then, SMS, so may mag-send sa'yo ng SMS. Pero hindi ko siya ma-recommend for Philippine system, no? So, pang US lang natin tong SMS. So, pinakamaganda rito, email. Then, from name, yung business name mo again. Then, business email, yung from email. Then, to user type, pwede mong isend sa lahat. Pwede mong isend sa assigned user. Pwede mong isend sa particular user. So, pag assigned user, magre-require pa to ng isang step. So, wag nyo gamitin to kung wala kayong assigned user na step. So, since wala tayo niyan, so wag nyo gamitin. Pwedeng all user or particular user. Yan, pwede mo naman i-check multiple. Kuwari yan, si Alexis saka ako. So, pwedeng ganyan. Then, custom email, pwede rin. So, kung anong email yung gusto mo ilagay. The subject, someone book an appointment in calendar name. So, kung ano yung calendar name, yun yung lalabas. Parang dito. So, may tatlo tayong calendar. Yung tripping calendar, yung personal calendar, tapos yung presentation calendar. So, kuwari, appointment in tripping calendar. So, ibig sabihin, for tripping yung client na yun. So, dito, hello, user first name. So, hello, Brian. Someone book an online presentation. Ito, for online presentation, let's say. No, for contact, what project are you interested? So, ito na yung nakalagay doon sa may custom field. For presentation for Camellia. Yeah. These are the details. So, lalabas ngayon yung contact name ni client, contact email niya, contact phone, tapos yung appointment start time, tsaka appointment start date, no, time zone. Ayan, time zone meron din. So, pwede nyo siya lagyan ng, let's say, contact, ano pa? Okay, Zoom link, pwede yung Zoom link. Yung Zoom link dito yung makikita sa may appointment, tapos meeting location. So, yan. Then, save nyo. Okay, so save. Hindi niya ako sinisave kasi naka-custom email pala ako. So, lagay ko na to sa all users. Save, and na-save na siya.
Okay? So ngayon, ah pupunta naman tayo sa 24 hours before the appointment. So click nyo tong wait step. Di makikita nyo tong before. Ayan. So 1 day before the appointment, save action. Tapos internal notification naman to na your meeting with contact name ko kuwari, your meeting with Juan de la Cruz is in 24 hours. Yan yung subject. Then, ito naman yung mga details din. Ito pang remind lang to sa inyo for your next schedule in a day. Then, 24 hours reminder for the client. So, ito, pwede nyo rin siyang edit yung email na nandito. Pero, gamit pa rin kayo na itong mga custom fields, ha? Kasi nagbabago-bago yan, depende sa client na papadalhan nyo. Then, 3 hours before the appointment, you can do this. And 3-hour reminder email, tsaka internal notification, meron din yan. So, same thing din, babaguhin nyo lang yung mga gusto nyong wordings. Then, 5 minutes before the appointment, so, ito naman, yung mga 5 minutes, yan, pwede mong baguhin. Ngayon, what if ayaw ko po ng 5 minutes? Or ayaw ko ng 3 hours before? So, pwede mong i-delete tong step na to. Delete mo. Ayan, delete step. Etong email din, delete mo rin. Ayan. Tapos itong 3-hour reminder, delete mo rin siya. Yan. Ngayon, what if gusto ko naman po mag-add ng, let's say, 1 minute before the appointment? So, copy mo lang to. Copy, tapos lagay mo doon sa baba. Tapos, edit mo siya, lagay mo dito, 1 minute before the appointment. So, ayan, 1 minute, lalagay mo yung 1 minute. Then, copy mo tong internal notification. Copy. Lagay mo dito. Tapos, select mo yan. Edit mo ulit. Ayan dito, 1 minute. Tapos yan, 1 minute din. Or nasa iyo kung paano mo i-edit yung mga wordings mo, no? Nasa sa'yo yan. Save action, then reminder email also for the client, copy mo. Lagay mo siya rito, ulit. Copy action, lagay mo rito, copy here. So dito, lagay mo siya 1 minute reminder email. So lagay mo rito 1 minute. Tapos dito rin yung word na 1 minute, palitan mo. Okay, so all goods na yan. Save action mo. So nabago mo na yung appointment confirmation plus reminder workflows. Ngayon, gawin naman natin siya na na depende yung sasabihin mo kada calendar, no? Kada kung saan sila magbo-book para mas personalize, okay? So ito hindi ko sinave to kaya i-refresh ko siya. Babalik tayo sa first step. Bumalik na tayo sa first step. So ganito yung una kasi makikita nyo pag niload sa inyo yung account eh. So ngayon ang gagawin nyo rito, instead of 3 triggers, instead of one trigger, gagawin natin siyang 3. So, click natin itong una. So, okay na to. Normal, confirm. Yan yung mga filter. Mag-add tayo ng other filter. Tapos, yung filter na yan, in calendar. Tapos, select natin, let's say, tripping calendar. So, itong trigger na to for tripping calendar lang. Lagay natin yan sa name para hindi kayo malilito. Tripping calendar. Save trigger. Tapos, add ulit tayo ng trigger na bago. So, appointment status, hanapin nyo siya. Event normal, add filter. Appointment status is confirmed. Then add filters in calendar. Ito naman for online presentation calendar. Online presentation. Pinalitan ulit natin yung name, calendar. Save trigger. Then another trigger, appointment status ulit. Event type normal, add filters. Appointment status is confirmed, then add filter in calendar. This one is for personal meeting. So, label natin siya ng personal meeting. Save trigger. Now, you have 3 na. Ngayon, dito sa condition,
Ang gagawin natin is workflow trigger. So kung mapapansin nyo, hindi lalabas dito yung tatlong option. So ang gagawin mo is save action, then save mo yung buong workflow, then you can refresh it. Pag na-refresh mo na siya ngayon, click nyo tong condition, then click nyo to, online presentation calendar. So click nyo to, makita nyo online presentation calendar. So click nyo online presentation calendar. Then dito sa tripping calendar, click nyo to, then you can find the tripping calendar. So that's it. Then personal meeting. So personal meeting na siya. Save action. So anong nangyari? Ito na siya. Meron na siyang kada isang branch. Ngayon ang mangyari, kumari sa online presentation sila nag-book na calendar, mapupunta ito yung ano nila, yung mga steps nila. Kung mapapansin mo rito yung confirmation email ng calendar ng online presentation is your online presentation, any words nyo, your online presentation for Camelia Subic has been confirmed for the appointment start date at start time. So yan, may online presentation word na siya. Okay, so dito, on turn na notif, someone book an appointment in um, online presentation calendar. Ito, someone book an online presentation. Nakita niyo, parang mas personalized siya. Tapos, hindi na siya magbabanggit dito ng word na location mismo. So, link yung gagamitin niya. Use this link. Kasi, online presentation siya. Now, punta tayo rito sa may second branch. Ito naman yung for the tripping calendar. So, papansinin nyo rito. Ito sa confirmation email. Location name lang. Wala siyang binanggit na Zoom link. Kasi presentation to eh. Ay, ano to eh, tripping to eh. Hindi siya presentation. So, hindi siya nagbanggit ng ganun. Ito naman, internal notif, tingnan mo someone book a site tripping for, o site tripping nakalagay dyan. Next is itong ating personal meeting. So, check natin dito sa confirmation. So, ito, pansinin nyo rito sa dalawang column, meron siyang book, yung update opportunity to book. Okay, kasi 'di ba wala tayong kaninang stage for the pipeline ng confirmation ng personal meeting. So pwede tayo magdagdag dito ngayon. Copy nyo lang tong book opportunity na to. Copy nyo yan, ilagay nyo rito. So ito na siya. Ngayon papalitan nyo siya ng pipeline stage. Lalagay nyo siya dun sa personal meeting book. Okay? So save nyo. Ayun na siya. So dito kasi either yan kung ano kayo, kung mag-meeting kayo sa somewhere or sa Zoom. So, eto nakalagay dito use this link. Pero pwede mo namang ibahin to kung ang meeting nyo is personal. Now, dito, balik tayo sa mga calendar natin. So, pansinin nyo rito, sa tripping calendar nilagay ko Subic. Isa location. Okay. So, back ko sa ibang calendar. I-check ko ibang calendar. Itong personal meeting, pwede nyo ilagay Zoom link nyo rito. Or kung gusto nyo ng personal, yung location, kung saan kayo makipag-meeting, kung saan kayo usually nakapag-meeting. Ngayon, kapag ka-online presentation naman, ito yung sure to na Zoom link nyo. Okay? Pero minsan ang gawin nyo guys, dito, Zoom link nyo to. Pero minsan ang gawin nyo guys, siguro, kapag personal meeting nyo, kung hindi kayo sure kung Zoom siya or personal, tanggalin nyo na tong yung Zoom, yung location. So wag na kayo maglalagay doon sa calendar. Tanggalin niyo na rin siya rito para hindi rin kayo ma-confuse at hindi rin ma-confuse yung client. Pero kung sa tripping at the same time dito sa ating isa sa online presentation, dito Zoom talaga to. Ngayon sa tripping, pwede niyo ilagay yung location. Ngayon, what if meron po akong idadagdag na bagong at project. No, kasi kuwari, itong isa, Camellia Subic. Yung isa naman, let's say, sa Lumina Subic. So, ngayon, yung iba, magte-tripping sa Lumina Subic, marami kang hawak na project. Pwede kang gumawa ng panibagong calendar.
create ka ng new calendar mo. O kaya duplicate mo to. Itong tripping calendar. Duplicate mo siya. Duplicate. Tapos, siguro pwede mong pangalanan to ng depende sa project mo. Kuwari Camellia. Tapos yung isang calendar na original, i-edit mo, gawin mo Lumina. Ngayon dito sa location, lalagay mo Camellia. Camellia Subic, blah, 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 blah. Save mo. Tapos itong una is Lumina. Save mo pa rin. So, meron ka ng tripping calendar for different projects. Ngayon, pwede mong i-attach to mga calendar na to dun sa mga, sa ginagawa mong mga landing page. So, kung Lumina, syempre, Lumina yung landing page na gagawin mo. So, yan. So, on lang. Ulitin nyo lang yan sa ibang project. Then, gagawin nyo rito, same lang. So, add new trigger, appointment status, Lumina, lagay nyo. Lumina tripping. Add filter, appointment status is confirmed, then, in calendar, eto, tripping calendar, hindi pa siya lumabas kasi hindi ko pala na-refresh. So, for now, sige, lalagyan ko muna siya nito. Papalitan ko mamaya. Meron na pala akong ganun daw. So, delete ko muna to. Save, then save ko to. Kasi refresh ko muna. So, balikan ko siya, si Lumina, ito. Add ako ng filter. So, yung filter ko in calendar, ito Lumina. Save trigger. Tripping calendar, Lumina. Tripping calendar. Appointment confirm trip. Please update the trigger before saving. Okay, let's see what happened. Ito, Lumina pala yung na-retain sa kanya. Dito sa isa. So, papalitan ko to isa ng Camellia. This one, gagawin ko Lumina. Ngayon. So, save trigger. So, meron na ako dalawang tripping, no? So, ito yung Lumina at yung Camellia. So, what I'm going to do is pupunta ako sa condition. Ngayon nakikita mo itong tripping calendar. So, nakalagay na rito Camellia. Ang gagawin natin, ilalagay natin dito or, tapos plus, then workflow trigger, hanap ito workflow trigger, is Lumina. So, kung meron kang 4 or 3 na tripping calendar, ilalagay mo rito siya. Okay, ilalagay mo dito yung lahat sila. Basta naka-or ha, hindi pwedeng end. Ngayon, kahit saan dito na mag-book sila, mapupunta sila dun sa may column na yon. So, don't worry about that. Ito, save ko, yan, na-save na. So, don't worry about that dito sa tripping calendar. Kasi naka-custom values naman sila. So, kung ano yung location dito, saan yan? Wait lang ha. Wait lang po. Ito yung delete natin kanina yung appointment eh. So, lagyan natin yung appointment, location, and yan, lalabas na yung location dyan na in-attach nyo sa calendar. Okay? So, dito rin sa mga, ito sa internal notification, check natin. Ito, pwede nyo rin ilagay dito yung appointment meeting location ngayon para lumabas yung location link, ay location na nilagay nyo dun sa
calendar. Okay, so save. So you can do that no for the rest of the dito sa chart dito ay sa column dito. Okay, so para magre-reflect ko saan yung ano nyo rin, yung meet up nyo. Okay? So, I think that's all for now for this appointment confirmation plus reminder. So medyo complicated siya kasi ginawa nating ganito eh, uh, multiple columns. Pero kung yung una, simple lang yun. Pero kung gusto niyo mas personalize, ito yung gagamitin niyo. So yun lang. Salamat and I hope may natutunan kayo.